Nako, heto na mga kaubayan. Nagbabala na si General Bronner. Ayan. Nako, yan po ang ating aalamin. Ano kaya yung babala ni General Bronner mga kaubayan? Ano? Yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero ito mga kaubayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, ito pong headlines mula po sa Daily Tribune mga kaubayan. Sabi po dito mahiya naman kayo. Ayan 200 days, zero justice. Aray ko po. Ayon po dito sa balita mula sa Daily Tribune, it's been 200 days since President Ferdinand Marcos Jr. Stinging rebuke. Mahiya naman kayo to the government officials and contractors involved in anomalous flood control projects. Yet, not a single big fish has been convicted. Ayan mga kaubayan. Nasaan na yung mahiya naman kayo? Aba, totoo nga talaga na dapat kayong mahiya, di ba? Kasi hanggang ngayon mga kaubayan, wala pa rin kayong napapakulong na big fish. So, na ine-expect ng taong bayan. We are not expecting, former Senator Bong Revilla, to be the big fish, Kasi alam naman po ng taong bayan, na mas may malaki pang isda kesa po kay Bong Revilla. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni John Samonte, yung big fish nasa dahig. Aba, di hulihin nyo. Paano naging nasa dahig po yung the big fish? Ay, nako. Baliktad yata ang utak nitong si John Samonte, Sabi naman po dito ni Joe, mahirap kasi talaga ang pag big fish. Mahirap hulihin, magaling But one day, there will be big fishes. Si Bong Revilla hindi big fish? Hindi po. Hindi po siya ang big fish. Kasi pag sinabi po nating big fish, it is supposed to be the mastermind, mga kaubayan. So sa palagay niyo po ba, mastermind si former Senator Bong Revilla? At marami nga po ang nagsasabi na ito po ay napupolitika lang. Itong si Bong Revilla ay napupolitika lang, mga kaubayan. Sabi naman po dito ni Daro, wow, siguro kung nandyan si Romualdez, believe na kami kay PBBM. Pero nagsimula lang nung lumabas na issue sa flood control. Parang ginamit na lang issue para malinis sila. Kung hindi pa nag-rally sila Vice at nanawagan. Alright. Ano pong yung masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. Dito po sa sinasabing mahiya naman kayo. 200 days, zero justice. Ayan. Ito naman, pasadahan naman po natin bago po natin i-play yung ating main video. Ito pong si Senate President Tito Soto. Sabi po kasi dito ni Soto mga kabayan, meron po tayong tinatawag na freedom of speech. Tito Soto iginiit na hindi patas na kasuhan siya sa paglapastangan at pag-insulto sa Korte Suprema. Ikaw na ang nagsabi, nilapastangan at ininsulto ang Korte Suprema. Bakit ganun? Pag vloggers po ang mga nagsasabi, for example, vloggers po ang makapagsabi ng below the belt, di ba? Sinasabi nyo agad, mayroon limitado ang freedom of speech, di ba? Kakasuhan kayo ng cyber libel, di ba? Bakit ngayon kayo po ang kinakasuhan na pinapakontempt na kayo sa Supreme Court, di ba? Indirect contempt, mga kababayan. So, freedom of speech? Yan tayo Pag tayo ang naiipit, pag tayo po ang nagigipit, pag hindi fake news, freedom of speech. Aray ko po, mga kababayan, Akala ko po kasi hindi po nag-i-exist ang freedom of speech sa inyong mga pananalita, mga kababayan. Dito po sa mga politiko, di ba? Pag sila po ang nagsasalita, there is always a freedom of speech. Pag taong bayan po ang nagsasalita, pag mga vloggers po ang nagsasalita, limited po ang freedom of speech. Aray ko po. So ganyan po nila binabalahura
ang ating konstitusyon. Sabi po dito ni Erlinda, basahin po natin yung mga komento. Erlinda, no, the difference between freedom of speech and paglapastangan, hindi puro yabang. Think before you talk. Totoo. No, minsan kasi hindi nila iniisip bago sila nagsasalita eh. Like for example, yung nangyari sa Chinese embassy o sa mga Chinese diplomat, di ba? They should know na mayroon pong ano yan eh, mayroon pong consequences yung mga sinasabi nila, di ba? Ignorance of the law excuses no one. Oo nga, hindi porket Senate President kayo, excuse na kayo sa batas, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Sabi po dito, meron po tayong tinatawag na freedom of speech. Si Tito Soto, ginigiit po na hindi patas ang nakasuhan siya dahil sa paglapastangan at pag-insulto sa Korte Suprema. Yan mga kababayan, nakaano na tayo, nakaganti na tayo sa bagay, di ba? Minsan lang makaganti. Karma na ito mga karabin natin, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan naman po natin to mga kababayan mula po sa The General's Viewpoint. Dito po kay General Macanas mga kababayan, sabi po dito, General Bronner may matinding babala kapag PBBM mapatalsik sa pwesto. Ito pakinggan po natin, General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Trend. Title, Bronner, yung Chief of Staff, nagbabala na makikinabang lang ang China kapag napatalsik sa pwesto si PBBM. Nagbabala si AFP Chief of Staff Romeo Bronner na China ang makikinabang kung mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Bronner, magiging malaki ang epekto sa bansa kung magkakaroon ng palitan ng pamumuno na hindi alinsunod sa konstitusyon. Kasama na dito ang pagbibitiw ng suporta ng kasandaluhan para mapatalsikin si Marcos. Sabi ng Chief of Staff, number 1, the economy of our country. If we allow extra constitutional means of changing the government, ang kawawa po yung ating ekonomiya. Babagsak. Nako, I don't agree mga kababayan na babagsak po ang ating ekonomiya. Napakalakas po ng napakalakas po ng China. Ekonomiya po nila napakalakas. Ngayon, kung maging strong ang ating samahan with China, no? Not unlike sa nangyayari ngayon na mayroon talagang hidwaan, no? Nako, I don't agree dito kay General Bronner mga kababayan. Baka hindi niya alam mga karibin natin na China, no? China po ang nagsusupply almost all goods all over the world mga kababayan. Yung ating ekonomiya. Right now, even if we don't have the extra constitutional means, nakikita na natin bumabagsak na. Correct. Correct, bumabagsak ngayon. Bakit? Bakit bumabagsak ngayon? Tingnan nyo. Dahil hindi nga po magkasundo ang China at saka Pilipinas. Diba? Bumabagsak. Ikaw nang nagsabi, General Bronner, na bumabagsak. Sige. parang nadulas ka. Diba, bagsak na bagsak ngayon ang ating ekonomiya? How can we be sure? Ito, ayoko ng extra constitutional means. Gusto ko na kung anong nakalagay sa konstitusyon, yun lang. Either kung voluntaryo siyang mag-resign, okay, ganun. Kung ayaw niyang mag-resign, tuloy niya hanggang 2028. Nakahanda kong magtiis hanggang 2028. Ang tanong, nandiyan siya, nakaupo, bagsak na bagsak ang ating ekonomiya, how can we be sure na hanggang 2028, makaka-recover tayo sa pagkalugmok ng ating ekonomiya? Yung, Corruption Perception Index. It's a yearly report ng Transparency International Incorporated.
kawawang bansa. Dati na tayong yung ranking natin corrupt, lalo pa tayong naging corrupt sa 2020. Eto lang no mga kababayan. Itong si General Bronner, hindi ko alam kung economist ba ito, no? Nag-aral po ba ito about ekonomiya, something like about talaga sa ekonomiya, di ba? Economist, like former President Gloria Macapagal Arroyo, no? Kasi ganun ang expectation niya pag napatabalsik si President Bongbong Marcos Jr. o pag napalitan, no? O mawala sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr., babagsak ang ating ekonomiya. Bakit? Bakit mo nasabi yun? Malago bang ekonomiya natin ngayon, General Bronner? Ganun ba ka-blooming ang economy natin ngayon? You are wrong. General Bronner, you are wrong. No? Tapos, i-connect mo sa China. And yet, maybe you don't know, ha? Hindi natin alam kung alam ba talaga ni General Bronner kung ano po ang papel ng China sa buong mundo in terms of economy. Kung, di ba? Ekonomiya po mga kababayan. Isipin mo, nandyan po sa China ang pinakamalaki, no? Na supplier ng goods sa buong mundo. Mga kababayan, wag po tayong magpauto sa mga ganitong galawan. Anyway, ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? Just comment down below, no? At don't forget to like and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.